Well, mga friends, aatin tayo ngayon ng dalawang wedding. Wedding ni Dinette at saka ni RJ. Yes, you heard it right. Kakasilin si RJ at si Lynette. Wow, bongga. Nakita niyo naman si Dinette, ang ganda-ganda dito ang ganda ng kanyang wedding gown. At mukha siya ditong batang-bata. At ang simpatikong si RJ, poging-pogi. Very romantic ang gayak. At eto na nga, magwe-wedding vows na silang dalawa. Wow, nakakakilig naman. Masaya-masaya si RJ kasi makakapili na niya ang kanyang babaeng pinakamamahal. At si Lynette naman, siyempre, makakapili na niya ang kanyang first love. Sa wakas, mabubuo na rin ang kanilang pamilya. Kasi sa totoo lang, sila talaga yung tunay na nagmamahalan. Ayan na nga at kakasal na sila. Kiss the bride. Oh my gulay! At panaginip lang pala yun. Pambihira ka naman, Giselle. Bakit mo ginising? Hindi pa natutuloy yung kiss. Kau naman? Ayan, nagising agad si RJ. Samantala naman habang inaayosan si Lynette, ay naalaala niya ang sinabi ni RJ na kung mahal siya nito, ay hihintayin siya doon sa lugar kung kailan sila unang nag-meet. Matagal niya itong pinag-isipan at sa wakas nakagawa na siya ng desisyon. Gumawa siya ng sulat at ipinadala niya ito kay RJ. Inamin niya sa kanyang sulat na mahal pa rin din niya si RJ. Subalit sa panahong kailangan niya si RJ ay wala naman ito at si Carlos ang nagpuno ng mga kakulangan yun. Kaya naman, doon siya nagdesisyon na dito pakasal. Kumbaga ay si Carlos ang kanyang pinipili, kaya ito na sila sa simbahan at sila ay kakasalin na. Naririto ang kailang mga kamag-anak at mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Dumalo na rin din si Don Pepe at si Giselle, si Chang Susan at si Josa, at ang magandang dalagang si Annalyn. Hangang-hanga ang mga kabinataan dito kay Annalyn sa ganda niya. Tinanggap na din niya na magpakasal ang kanyang ina't kay Carlos kung doon siya masaya. At ito na, dumadating na ang bride ni Carlos. Sa tinamid-dami ng dramang ginawa ni Carlos ay napapayag din niya at nakumbinsi si Lynette na magpakasal sa kanya. At dahil inosente si Lynette sa mga dramang ginawa niya, ayun, pumayag na rin ito. At ang alam lang ni Lynette ay mahal na mahal siya ni Carlos. Pero palagay ko mas mahal ni Lynette si RJ. At kaya lang siya nagpakasal kay Carlos ay upang makabayad siya ng utang na loob niya dito. Dahil malaki ang utang na loob na nagawa ni Carlos kay Lynette at Annalyn. Masayang-masaya na rin si Annalyn dahil nakikita niyang masaya ang kanyang ina. Pero bakit ganito ang mukha ni Lynette? Parang mas maganda siya doon sa panaginip ni RJ. Mas maganda ang kanyang suot at mas maganda ang kanyang ayos. Unang nagsuot ng singsing si Carlos, happy-happy ang mokong. At pagkatapos naman ito ay si Lynette naman ang nagsuot ng singsing sa kanyang mga daliri. Madam, parang nakukulangan ako dyan sa iyong mga ngiti. Ganda ni Annalyn, no? Sino kaya mahatuluyan niya dito? Si Don Lindon kaya? Sayang, liligawan ko pa naman si Annalyn pero pinakasalan ng tatay ko yung nanay niya. Mukha namang naiingit si Chang Susan. Naku, matutuloy na nga ang kasal. Nagpa-promise na sila sa isa't isa. Oh my God. Masaya namang nakamatsyag ang mga panauhin. At si Don Pepe. Ano kaya ang iniisip ni Doc Lindon? At ito naman si Tabachinching, ang cute mo ihiya. Ang ganda ng nanay ko. Naku patay, ayan nag-aay doon na sila sa isa't isa. Oh no, magkikiss the bride na. Wag. Sino kaya ang mas masarap humalik, si RJ o si Carlos? Siya namang dating ni RJ at dito niya nasaksihan ang masakit na tagpong ito. My God, RJ, bakit ka pa umatin? Alam kong nararamdaman mo masakit makita ang iyong mahal ay kinakasal sa iba, my God, bakit ka pa pumunta dyan? Nang matapos ang kasal ay nagpalakpakan na ang kanilang mga bisita. Tuwang-tuwa, happy nga happy. At si Carlos ngiting tagumpay. At si RJ nagdurugo ang puso. Tapos na ang kasal, wala nang magagawa si RJ.
kaya ito babatiin na lang niya. Napansin naman ni Annalyn na dumating ang kanyang tatay at tinawag niya ito na ikinagulat din ni Lynette at ng mga bisita. Sabi ni Annalyn, bakit kayo napunta dito tayo? Anong ginagawa mo dito? Nag-alala naman ang mga bisita. Akala nila ay gagawa ng gulo si RJ. Nagkaroon ng tensyon at kitang-kita sa mukha ng mga bisita ang mga pag-aalala. Ano kaya ang gagawin ni RJ dito? Nako, selos na naman itong si Carlos. Sinabi naman ni RJ na napunta na siya dito upang batiin ang dalawa. Si Carlos naman ay binalingan si Lynette at tinanong kung kinumbida ba nito si RJ at sabi ni Lynette ay hindi. Nilapitan ni Carlos si RJ at sumunod na rin si Lynette. Sinabi ni RJ na nagpunta siya dito upang batiin ang dalawa at binatingan nila si Carlos at si Lynette. Bugso ng damdamin na hilan ni RJ ang kamay ni Lynette siguro ay upang ito ay halikan. Nag-alala naman si Lynette sa mangyayari. Nakulat si Lynette at sinabi ni Carlos, ano ang ginagawa mo? Humingi naman ng pasensya dito si RJ at sinabi niyang bugso lamang ito ng damdamin. At inihapili ni RJ si Lynette kay Carlos na sana ay ingatan niya ito. Inimbitahan naman ni Carlos si RJ sa reception ng kasal nila at tinanong ni Lynette, bakit pa? Kundi ako nagkakamali, may plano naman to si Carlos. Andito na naman ang demonyitang si Moira. Si Moira nasa ulo ay mayroong gumamela na kasalubong na si Chang Susan at si Diyos. Natural, alam Chang Susan na may plano naman itong si Moira. At kahit naman totoo, syempre hindi naman sasabihin ni Moira yan. Hindi naman talaga siya magpapasya ng tao kasi nga hindi naman kasi siya masaya. Tinanong ni Don Pepe ko anong ginagawa na niya dito. Siyempre nagalit na naman ang matanda at sa galit na matanda sa kanya tinuktukan siya sa paa ng kanyang tungkod na parek si Moira. At pagkatapos nito ay pinalayas ni Don Pepe si Moira. Nakarating na sa reception ang mga bagong kasal. Tinanong ni Michael bakit kinumbida ni Carlos si RJ. Ang sabi ni Carlos kay Michael ay gusto niyang makita ni RJ kung gaano kasaya si Moira sa kanya. Yan ang akala mo. Nagtaha naman si Doc Ray bakit naandito si Moira at sinabi ng Moira na mayroong mangyayari ditong palabas. At ito na nga ang regalo ni Moira sa kasal ni Lynette at saka ni Carlos. Ang kalapati na sa pakakabalan niyang bagong kasal ay pinalitan ni Moira ng mga palaka. Kaya naman ang mga bisita ay nahintakutan at tinanong nila saan ang galing ang mga palakang iyon at kung sino ang naglagay doon. Ay sino pa, edi si Moira nga, ayan, nising buhay. At pagkatapos noon ay umalis na ito. Hiniling ni RJ kay Carlos na kung po pwede niyang makausap si Lynette ng tungkol kay Annalyn. Nag-alanganin naman si Lynette. Subalit pinayagan siya ni Carlos at umalis ito si Carlos upang sila ay magkausap. Masinsinan namang nag-usap ang dalawa at pinayuhan ito ni Carmina na mag-move on na, naisipin ang kanyang sarili. Sinabi niya rin kay RJ na huwag i-give up ang Apex kay Moira at bawiin niya ito. Mag-aral siyang muli sa medical school upang ma-renew ang kanyang lisensya. Muli na namang na-inlove si RJ nang makinig niya mula kay Lynette ang mga pagmamalasakit niya rito. At muli ay gusto niya itong halikan upang iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. At para namang nakalimutan ni Lynette na kasal na siya kay Carlos, nadadala na rin siya. RJ, okay ka lang ba? Tinitigan ni Lynette si RJ. Ay sus, imagination lang pala yun ni RJ. Akala ko totoo na. Magkausap lang pala sila tapos nag-daydream na naman siya. Naikwento ni RJ kay Annalyn ang napag-usapan nila ni Lynette. At nangako siya na hindi siya mag-give up at hindi niya bibiguin si Lynette sa kahilingan nito. Eto na, oras na ng pamamaalam ng mga bagong kasal dahil kailangan ng umuwi. Nagpasalamat si Annalyn sa pamamahal ni Carlos sa kanyang ina at sa pagpapasaya nito dito. Dahil kaharap si RJ, pinasakitan niya ito at niyakap nito si Annalyn. Naging madamdamin ang pagpapaalaman ng mag-inang Lynette at Annalyn. Ito ang unang beses na magkakahiwalay sila ng matagal.
Pinagmasdan lang ni RJ at ni Carlos ang mag-iingat ka, Annalyn, I love you. At umuwi na ang mag-asawa. Niyakap na lang ni Annalyn ang kanyang ama nang umalis na ang kanyang ina. Maging maligaya kaya si Lynette sa piling ni Carlos?